Ayan guys, meron tayo ditong sin-service na LG automatic washing machine. So, ang problema daw nito guys, nagkaroon ng error no sa spin. Nagkakaroon siya ng OE error no. So, lumalabas siya guys kapag nakadalawang batch na yung customer no. Kung unang batch naman nakakatapos, then pangalawa, lumalabas na yung OE error no. So, ito ngayon yung test natin. Tinitingnan natin guys kung anong problema no. Nilagay natin siya sa spin para malaman natin kung anong nagkukos ng OE error no. So ayan, so ilalagay natin siya sa spin para malaman natin guys kung anong problema ng LG na ito no. So far guys, ito guys umikot naman no, umikot naman siya no. Pero ang pinaka-complaint talaga nito guys, kapag ginamit daw nila tapos pangalawang gamit nila, yung after ng second batch, doon na, hindi na siya nag-spin, no? Lumalabas na yung OE error. Ayan. So, umikot naman, guys, no? So, nandito kami ngayon, guys, sa market area ng Santa Rosa, Laguna. So, dito tayo nag-service ngayon. So, ang next step natin, buksan natin to yung likod, no? Tingnan natin to yung likuran, buksan natin. Tanggalin natin to yung dalawang screw na nandito, guys, sa gilid. Para mabuksan natin to yung cover na nandito sa likuran, no. Ito guys. No, so ang pagbukas nito minsan medyo makunat yan guys. Kailangan lang i-post nyo papasok din iangat. No, medyo makunat kasi yan. Yan o, yan. Ipopost nyo papasok, yan. Tapos angat, yan. So ganun po ang pagbukas niyan. Then the next natin checkin guys itong sensor, water level sensor. Tingnan natin yung resistance nito. Ayan. Tingnan natin. I-read natin siya, no. Ayan. So, OE error ito guys, ang kino-complain ng customer, no. Sa palawang batch hindi na nakakatapos, lumalabas na yung OE error. Ayan. Gumaganon lang siya. Ayan, ito sinubok ulit natin siya, nasa 9. Anong OA, yung OA? Yan, umikot naman, no. So, ang na-analyze namin dito, guys, kapag idaan nila sa wash, no, dahil matagal ang takbo ng system, umiinit na, no. Kapag umiinit na, nagkakaroon na ng error, no. So, ito, guys, yung sensor niya. Susukatin natin yung resistance nito. Gamit tayo ng multimeter kung anong reading ang mayroon sa sensor na ito. Ayan. Sukatin lang natin. Tingnan natin. No. Tingnan natin kung anong reading nitong sensor na ito. Gamit lang tayo ng multimeter. Ito guys, no, yung multimeter na gamit natin. Mura lang ito guys. Nasa 500 pesos lang ito sa online. Ayan. Ayan, tingnan natin. Ayan guys, 22.2 ang reading, no. So doon sa na-i-vlog natin, yung ganong reading pasok pa, no. Ibig sabihin, good pa. Ang problema lang nito guys, kapag umiinit na, nagbabago na siya ng reading. Pababa na siya ng pababa, no. Kasi pag bumagsak ito ng 21.9, ibig sabihin, sira na. No, so mayroon siyang 22.2, ibig sabihin may 3 point pa na natira. No. So ang nakita natin dito guys, kapag uminit na yung unit, buwababa siya ng buwababa. No, ayan. 22.2, no. So ang gagawin natin guys, palitan natin 'to ng bagong sensor, no. Kasi ang nagko-cause guys ng OE error sa LG automatic washing ay usually guys yung kanyang sensor, no. Nandiyan lagi ang problema, 80% yung sensor, no. Kasi ang history naman nito, nagdi-drain naman siya, no. Kasi kung ang OE guys, dalawa yan. Either hindi siya nagdi-drain or yung sensor, no. So nakita natin malakas siya mag-drain, so wala siyang bara. So ang cause niyan itong sensor, no. Ito yung nagbibigay ng OE error para diyan, no. So itong sensor na ito guys ng LG, dalawa ang binibigay na error nito, no. OE at saka PE, no. So tandaan nyo guys, kapag nag-PE at saka OE error yan,
So ito muna ang una nyong palitan. Yung sensor, no? Kung ito naman ay nagdi-drain. Kung hindi siya nagdi-drain, so automatic, barado yan. Pero kung nagdi-drain siya tapos during spin, lumalabas yung OA error, automatic palitan nyo yung water level sensor, no? Kasi minsan guys, yung mga sensor natin, kahit i-read mo yan, good yung resistance, no? Pero pagka umiinit na yan, nagbabago, no? Nagbabago na yung reading niya. So ayan. So isa pa napansin namin, yung inlet valve nito, hindi na nag-automatic cut, no? Tuloy-tuloy na, no? Kahit nakapatay, tuloy-tuloy na yung pagkarga ng tubig, no? So ang ginawa natin guys, nilinis natin to yung inlet valve motor. Ito yung mga diaphragm niya, ito yung mga rubber sa loob ng inlet motor, no? Ayan. So may mga vlog naman na tayo nito kung paano linisin yan, yung mga inlet motors na yan. Sim lang lahat yan kung paano linisin, no? So panoorin nyo na lang dyan sa ating mga video kung paano maglinis ng inlet valve. So ito naman guys, ang problema nito, kapag yung washing nyo ay kahit nakapatay, pumapasok yung tubig, no? Automatic inlet valve ang problema niyan, madumi. Or kung hindi nyo kaya maglinis, palitan nyo ng inlet valve. Ayan. So iba yung issue guys na pag on mo, saka siya kakarga. So ibig sabihin sa board yon. Pero itong mga ganitong problema na kahit hindi nakasaksak yung unit, pumapasok yung tubig, dito lang yan sa inlet valve, no? So ayan. So ang pag-test naman yan, ilagay nyo siya, tapos ihipan nyo. Tingnan nyo kung singaw. Pag singaw, ibig sabihin may butas pa. Kailangan wala na siyang singaw. Pag inihipan nyo yung pinaka pasukan ng butas ng tubig, no? Dapat wala ng singaw. Or madali din siya, i-tap nyo siya muna doon sa hose, no? Tapos buksan nyo yung gripo. Tingnan nyo kung may singaw pa o wala na. Ganun lang naman guys ang pag-test nito. Itong ganitong inlet valve, no? So may mga screw lang naman to. Ang parts nito sa loob, no? Mayroon lang siyang 4 na screw. Mayroon siyang isang spring. Tapos mayroon siyang parang mahaba na nagtutulak dyan. Yun lang. Yan. So ang gagawin nyo lang kung para di kayo malito, picturean nyo bago nyo kalasin. Ayan. So ito guys, binabalik na natin, no? Ayan. Nabalik na natin tong inlet valve nya. Ayan. So sa mga gusto magpa-service sa amin, no, message lang kayo sa aming Facebook page, Northshire Repair Shop, no? Para mapuntahan kayo, or kung sa mga mag-order ng parts, message kayo sa aming Facebook, Northshire Vlog, no? Ayan. Buksan natin itong tubig, no? Ayan. So ayan guys, wala nang tulo, no? Kanina kasi nung binuksan natin yung tubig, biglang tumulo. So ibig sabihin, may problema yung inlet valve. Na ayan. So titest na po natin. So ganun lang guys, no? Pagka naka-encounter kayo ng mga ganitong problema, yung OA error, punta kagad kayo sa sensor kung nagdi-drain naman yung washing machine, no? Ayun, kahit makita nyo na good pa yung reading ng sensor, palitan nyo na. Basta nag-OA error yan na hindi naman siya barado. Ayan. So ganun lang guys, no? Ganun lang kasimple yung mag-troubleshoot sa mga automatic washing machine. So marami na tayong vlog guys na nilabas sa mga automatic washing. So siguro naman yung mga baguhan, marami na kayo natutunan sa mga video natin. No, ayan. So ayos na po ito guys, no. Yun lang naman ang naging problema nito guys, yung OA error at saka yung sa inlet valve niyan. Yun lang yung ginawa natin. Pinalitan yung sensor at saka yung inlet valve ay nilinis natin. Ayan. Okay guys, thank you. Bye-bye.